Isang maulan na araw po sa bawat isa po sa atin and ganoon din po sa lahat ng mga kapatiran natin ngayon ay sumusubaybay sa ating pong programa. Isang maulan na walang tigil. My goodness, talagang ang ulan ngayon kakaiba, no? Pero kanina nga ho, magkausap kami ng ating mahal na pastor. Sabi niya siya ay bumabiyahe papuntang Ramos, Tarlac, no? At bumabiyahe siya papuntang Ramos, Tarlac, and sabi niya ito yung mga gusto kong biyahe. Alam niyo, totoo naman di ba? Totoo naman talaga na ano, ito yung mga masasarap na biyahe, no? Yung malamig yung panahon, and then yung wag lang talagang baha. Wag lang bahain, no? Maganda ang biyahe pag ano walang mga ganon, no? Kasi walang pasok, walang traffic. So kaya kanina nasa tenement po kami for 4 hours, no? Nasa tenement kami ng 4 na oras. Ang luwag ng tenement, my goodness. Shout out sa tenement. First time ko ulit nakitang ganun yun. Okay, so again, magandang tanghali po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, and Mindanao. And also, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran po nating sumusubaybay ngayon sa ating programa. Young people, walang pasok. Yan, sana lang nandito kayo. No, sana nanonood kayo and ako ay naniniwala na pagpapalain tayo ng Panginoon sa ating pag-uusapan. Maganda ang ating pag-uusapan ngayon at ako ay naniniwala na pagpapalain. So shoutout ko yung mga Team Focus. Team Focus, magandang tanghali sa inyo lahat. Shoutout sa inyo, walang pasok. So live na tayo. On air tayo, binabati ko kayo ngayon ng live. So let's keep tuning in. Tag the link, share the names of your friends and relatives. Let's go. Maganda ang ating pag-uusapan. Okay, so kaya sa lahat ng mga team preparation dyan, kasi alam ko pati government service, some of the government offices ay wala rin silang pasok eh. So, kaya kung kayo po ay mga team focus, no, mga team preparation, no, wala namang kayong pasok or by any means, ay kung anong nangyayari ay nangyayari dito. Yan, kung ano man ang pwedeng mangyari ay mag-watch tayo dito ngayon. Okay? So again, magandang tanghali po sa lahat ng mga kapatiran natin. Of course, to our beloved pastor who is the executive producer and the director of the program, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po, Pastor. And ganun din po sa lahat pa ng sumusubaybay. Mami Shobe, and shoutout sa iyo. Baby LG, nandito, pag-alagala lang. So, shoutout po sa inyo. And of course, to my beloved area, Southeast family. Yan, magandang tanghali po sa lahat ng mga tatay, nanay ng aking pong area. At alam ko, yung mga full-time tulog na siguro sa tahanan ng mga bawat miyembro. Sa lahat ng mga full-time, shoutout sa aking mga kapatid. Yan, mga ate at kuya. Yan, yuck. Gising na po. Alright, so tuloy-tuloy po tayo, no? Sa ating pong programa. Again, magandang tanghali po sa inyong lahat. And we're so blessed to be a part of this program always. And ako ay naniniwala na ito pong programa po na ito ay malaking pagbabala po sa inyo. Sabi ni Ma'am Diana Gabales, good afternoon po, Sir Maki. Kami po ay may pasok kahit po bumabagyo. Yes po. Alam ko po na yung ganyang klaseng nature of work, no, ay talagang meron po yung pasok kahit ganito. Okay? So maganda po ang ating pag-uusapan, young people, especially sa ating nakaraang pinag-aaralan, no, yung service, no, yung uncompromised service. Napakaganda na pag-aralan po natin ito. It's because the very foundation ng ating pong pinag-aaralan po dito ay wala pong iba kundi yung salita po ng Diyos. Alam nyo, young people, ito ang dapat ninyong matutunan, no? Ang dapat ninyong matutunan sa buhay ninyo bilang isang kabataan na wala na kayong dapat pang bigyang pansin sa buhay ninyo maliban sa salita na kung paano ninyo tinitake ang salita ng Diyos. And it is a serious matter when it comes to your life, young people. You should take note of that. This is a very serious matter.
Dahil sa paglilingkod, sabi ko nga maraming young people ngayon ang gustong maglingkod sa Diyos. Maraming mga kabataan ang gustong maglingkod sa Diyos. But sadly, they don't know how to use the manual for the ministry. No, alam nyo, young people, ang pinaka natatanging manual sa ministry ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. 'Di ba? Kapag bago ang cellphone ninyo, sometimes you're reading the manual. Kapag meron kayong bagong gamit, you are reading the manual. Every time there's something new sa'yo, babasahin mo or gagawin mo lahat ng paraan. Minsan, manonood ka sa YouTube ng mga how to do this and how to do that, 'di ba? Papanoorin mo 'yan kapag hindi mo alam. Now, that is the very good thing that you need to do. Pero itong pinakamaganda sa lahat, when it comes to your life, and if you really want to serve God with everything, ang tatandaan mo, ang kailangan mo ay salita ng Diyos. Now, kailangan makuha mo yung challenge ng salita ng Diyos. Young people, ulitin ko, kailangan makuha mo yung challenge ng salita ng Diyos. At ang challenge ng salita, oh by the way, nasulat nyo na ba? Yung mga nanonood na Team Focus, Team Prep. Nakalimutan nyo na naman. Yeah, sabi ko kasi babatiin ko yung mga nanonood okay? So, ito yung challenge, young people, no, sa lahat ng mga kabataan ngayon. Dapat makuha nyo yung challenge ng salita ng Diyos. The challenge of the Word of God is that you should see that the Word of God is more on foundation rather than information. Okay? Yan ang tatandaan. Excuse me. Word of God is more on foundation rather than information. Now, maraming kabataan ngayon ang they treat that the Bible, alam niyo yung I don't know kung familiar pa kayo dyan. Alam niyo yung Wikipedia, di ba? Sa internet, pag if you want to search someone na tao na sikat, naalala ko dati, ay pag nung high school ako, nagre-report kami. Meron kaming reporting sa aming conventional subjects about music at about dun sa country, sa isang bansa. Yan, gagamit ka niya ng Wikipedia. You will go to Wikipedia because lahat ng mga information about something diyan patungkol sa tao na yan at patungkol sa lugar na yan ay lahat nandoon. You can see it everything on Wikipedia kasi that is like a website for information. I know you know that, young people. Now, many young people treat the Bible like a Wikipedia. Alam nyo ba yan? Yan na ang trato ng maraming kabataan ngayon. Something to look at when yung nag-hit yung curiosity ng tao. Kapag ikaw ay isang curious na tao, titingin ka doon sino ba tong ganito? And then you will search him and then ganyan. Ngayon, I don't know kung meron pa pumupunta ng Wikipedia ngayon. Pero hindi ka na nga minsan naabot doon Minsan sa Google na lang Well, doon ka rin naman dadali ng Google pero lahat na lang Kapag ikaw ay curious, madali lang. Tatype mo, bang. Tapos na, makikita mo lahat doon. Ito yung kung sino ba tong tao na ito, type mo, makikita mo doon. Search mo dito, search mo dyan, makikita mo kung sino tao. Anong whereabouts niya, anong klaseng tao ito, ganito, sino ba yan. Di ba? Madali na lang. And alam nyo ba, young people, if you will be honest to yourself, a lot of you right now are doing things like that in the Bible. Kumbaga, you are trying to search just for information. Ito pala yung sabi ng Bible. Ito pala dapat yung sasabihin ng ito pala yung sabi ng Bible patungkol sa bagay na yan. Ito pala yung dapat sabihin. Ito pala yung sabi ng Bible. Puro ganoon na lang. Sabi ng Bible. Puro ganoon na lang ang maraming kabataan ngayon. Yan ang tingin ng maraming kabataan ngayon sa Bible. But God calls us to treat the Bible
like a foundation of our life. Yan ang sinasabi ko sa inyo, young people. Maraming young people ang gustong maglingkod sa Diyos. They want to have a full service, a dedicated service to God. But when you look at them, okay, again, para sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayon sa ating pong programa, ang programa po na ito is not designed to condemn anyone, but to encourage you by telling you that this is what the Bible says. The Bible is more than just an information book. Okay? Hindi lang po information book ang Bible. Kaya nga, young people, sabi ko sa inyo if you really want to serve the Lord, okay, to serve the Lord, at if you really want to have that committed and dedicated heart for the Lord as you serve your ministry, go to the foundation of the ministry. And that is the Word of God. Huwag ka lang na, okay, gusto ko maglingkod sa Panginoon. Ano ba ang sabi ng Bible pagdating sa paglilingkod sa Panginoon? Ito pala yan. Okay? Hindi lang yan, young people, ang dapat mong tingnan pag ikaw ay tumitingin sa Bible. Dapat makuha mo that this is your foundation. Tingnan niyo po, sabi sa Matthew chapter number 7. Babasahin po akong talata po sa inyo. Matthew chapter number 27. Matthew chapter number 7, verse number 24. Matthew chapter 7, verse number 24. Sabi po ng Bible, sabi ng Panginoon sa Kristo, the Lord Jesus Christ is speaking here. No? Sabi niya po dito, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, okay? And doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Okay? Now, yan, nakikita nyo po sa screen po natin ngayon. Isang napakagandang talata po niyan. Na sabi po dyan ng Panginoong Kristo, therefore, okay, notice the verse, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them. Okay. Now, let's pause for a while dyan, young people. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon Kristo, therefore, whosoever heareth these sayings of mine. Okay? Maraming beses, young people, that you hear the word of God that was being preached and teach. Okay? Nakakapakinig kayo ng salita ng Diyos, na tinuturo nyo ang salita ng Diyos at ina-apply nyo ang salita ng Diyos sa buhay nyo. At naririnig nyo yan every Sunday, Wednesday, and Sunday school, Bible studies. You are hearing the Word of God sa inyong buhay. Pero alam nyo ba, sabi ng Panginoong Kristo, kung kailan lang tayo mahalintulad ang buhay natin sa isang wise man that build his house upon the rock, kapag, ang sabi ng Panginoong Kristo, kapag ginawa mo yung naririnig mo. Okay? The effectiveness of the Word of God is only realized when it is applied. Tandaan nyo yan, young people. Ulitin ko yung sinabi ko. The effectiveness of the Word of God is only realized when it is applied. Diyan mo lang makikita yung effectiveness ng salita ng Diyos. Diyan mo lang makikita na marirealize mo, eto pala yan. Kaya pala kasi ganito, kasi in-apply ko siya sa buhay ko. Diba? That is more than just an information, young people. Young men, young lady, that is just more than an information. Tingnan ninyo, bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. I hope lahat ay nakikinig. Again, not to judge anyone, not to condemn anyone, but this program can help you make a realization. Listen, I hope you're ready. Tingnan ninyo. How percentage, okay, do you believe that when the pastor is speaking, it doesn't matter kung saan siya nagsasalita, sa pulpito o sa programa ng ating simbahan, how many percentage you believe that what the pastor is speaking is coming from the Word of God, and that is the principle of the Word of God. We're not to lift up people here. Hindi po natin tinataas ang ating mahal na pastor. Kaya ko lamang po ito sinasabi for the reason that the pastor comes from the very heart
of God. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with what? Knowledge. Okay? Now, saan manggagaling yung tinuturo ng isang pastor? Sa salita ng Diyos. Bilang isang kabataan, kung nakikinig ka ngayon, team prep. Okay? Kung nakikinig ka ngayon, gaano ka naniniwala na ang binibitawan ng pastor sa programa na yan ay patungkol at galing sa Biblia? Okay? Bakit? Kasi mapangit tingnan, young people, pangit ang magiging kakahinatnan mo kung habang nagsasalita ang pastor at nagbibitaw siya ng prinsipyo ng salita ng Diyos, makakapagbitaw kayo ng salitang, it is only between you and God na lang talaga. Bakit? Do you think ang pastor ay kukontra sa pinaplano ng Diyos para sa iyo? Or let's just put it this way. Diyos ang bibigyan ng wisdom ng pastor para matulungan yung mga taong ipinagkatiwala sa kanya. How about that? Okay na, Sir Romero, paki-end na yung live. How about that, young people? Team prep? Team focus? Diba? Diba? Kasi alam nyo kung bakit, young people. Again, I'm not here to condemn anyone. You will only realize the effectiveness of the Word of God kapag applied yan sa buhay mo. Kapag applied yan sa buhay mo, kapag pinut mo yan into practice, tinan mo nangyari. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon Kristo, therefore, whosoever heareth this sayings of mine, yung aking salita, ang sino mang nakakapakinig ng aking salita, at gagawin nila ito, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Kung itutuloy nyo yan, makikita nyo na ang sinasabi ng Panginoon dyan, na kapag bagyo ang dumating, kapag ito ang dumating, hindi matitinag yan. Bakit? Dahil yan ay gawa sa matibay na pundasyon. The storm. Yan ang mga hinahanap ninyo, young people. The storm. Ano yung mga storm na yan ngayon? Anxiety na sinasabi ninyo. Depression. Peer pressure. Failures in life. Yan yung mga struggles ng buhay na sinasabi ninyo eh. Peer pressure. Alam nyo ba ngayon? Palasak ang peer pressure ngayon ulit. Tanong nyo sa mga full-time. Grabe ang peer pressure ngayon. Iba ang yung peer pressure kapag lumala, nagiging fear pressure. Dahil na-impluwensyahan ka, that is peer pressure. Influenced by your peers, by your friends. Ngayon, saan ka dinulot at dinala ng peer pressure? Sa fear pressure. Dahil takot ka na ngayon, dahil na-pressure ka ng peers mo, natakot ka na ngayon manindigan. Kaya nga kahit pastor na yung nagsasalita, ano nang lumalabas sa bibig mo? It is only between me and God. Diba? Young people, nakakatakot yung ganyan. Bakit? Dahil patunay yan, young people, whether we accept it or not, masakit man tanggapin. Honestly speaking, it happened to me nung ako'y nandiyan sa kalagayan na yan. Kasi ang young people, alam nyo, ito ang katotohanan sa young people eh. Akala natin magaling tayo mag-isip kasi mabilis tayo mag-isip. Kadalasan ng mga nadidisgrasya ay mga mabibilis mag-isip. Kadalasan na nang hindi nag-iisip ay yung mga mabibilis mag-iisip. Kadalasan ng mga napapahamak sa pag-iisip ay yung mga mabibilis mag-isip. Because the more na mabilis ka mag-isip, the more na mabilis kang mag-decide. At kapag mabilis ka mag-isip, maaaring hindi na yan dumaan sa evaluation. Di ba? Kaya nga, ito ngayon ang Bible, young people, na nagsasabi sa atin that you've got to do whatever it is that the Bible is telling you to do. Wag lang information. Wag lang patungkol sa, ito pala yung sabi ng Bible. No. Ang kailangan mong gawin, ito pala yung dapat kong gawin na sinasabi ng Bible. That's it. Diba? Yun ang pinakamaganda, young people. The bottom line for this lesson, young people, is this. Don't trust the word because you are supposed to.
Ulitin ko ha. Lahat naman ng young people na nakikinig ngayon, tingin ko nakakaintindi kayo ng lengguaheng Ingles. No? Sabi ko, don't trust the word because you are supposed to. No. Alam niyo may young people, huwag kayong susunod sa salita ng Diyos na parang napipilitan lamang kayo. Maganda yung meeting ni pastor nung nakaraan, no, ng ating mahal na pastor sa mga choir members. Ang nakakalungkot is that soul winning now is they doing a lot of people in the ministries right now. They are doing or winning souls because they're supposed to do it. Bakit? May ministry. Di ba? Kaya nga sabi ng ating mahal na pastor, give me results. Kailangan may resulta. Bakit? It's because of the reason, young people, na hindi ka lang nagbabasa ng salita ng Diyos at nagtitiwala sa salita ng Diyos dahil you are supposed to do it. No. Trust it because it is the only thing that has never failed a single person who leaned their whole life on it. Now, I hope nakuha niyo yun. Trust it because it is the only thing that has never failed a single person who leaned their life or their life on it. Tingnan nyo, young people. Pag kayo ay nagbasa ng Biblia, wala kayong makikitang taong napahamak nung siya ay nagtiwala sa salita ng Diyos. Bakit? It's because wala pa tong fini-fail. Wala pang fini-fail to na tao, young people. Kaya ka puro failures in life, it's because mali ang pagtrato mo sa salita ng Diyos. Kaya ka full of failures in life, it's because of the reason that you just trust the Word of God because you are supposed to trust it. No. Trust it, it's because of the reason na wala pang isa na taong pinalya ang salita ng Diyos. Wala pa kahit isa. If God said it, it is more than real than the ground you are standing on. Diba? Yan ang tatandaan mo, young people. Kapag sinabi yan ng Diyos, mas makatotohanan yan kaysa sa kinakatayuan mong prinsipyo ngayon. Meron tayong tinatawag na, anong tawag dito? Yung mga kasabihan na trust your gut, trust your gut. Paano pag may gut problem ka na? Hoy, shout out Sir Jinggoy. I hope na ikaw ay pagpapalain ni Papa God. No? At di ba may mga kasabihan na ganyan Trust your gut. Kung ano daw yung nararamdaman mo, yun yung gawin mo. Yun yung sundin mo. Paano pag masama yung pakiramdam? Di ba? Paano kapag iba na yung pakiramdam mo? It's more on emotion na rather than intellectual. Diba? Kaya nga tinuturuan kayo, young people, ng salita ng Diyos na gawin mo ito kasi it's more than just an information. The Bible is more than just an information. Hindi mo kailangan lang ng salita ng Diyos kasi Kristiyano ko Nakakahiya naman kung ang salita ng Diyos ay hindi ko babasahin. Tinagurian pa man din akong Kristiyano. Yan. Kaya minsan napipilitan ang mga kabataang sumunod. Kaya minsan nagkakaroon na kayo ng what you call this self-interpretation when it comes to the Word of God. Again, young people, I love you all. Diba? Bilang isang nanggaling din sa estado po ninyo, naiintindihan ko kayo. Kaya nga, ito po ngayon, a living testimony, not bragging about it. But there's no reason to brag. Wala tayong karapatan magyabang. Kasi kung hindi rin naman dahil sa salita ng Diyos, kapatid, hindi rin po ako nakaupo dito sa harap ninyo ngayon. Na, pwede ba? Na kahit hindi full-time, sir, maging host? Oh yeah! Ikaw na nanonood ngayon. Kung siseryosohin mo salita ng Diyos, pwede kitang makasama dito. Pwede kitang interviewin para maging blessing ka rin sa mga tao na nakikinig. Di ba? Pwede. Kaya nga, young people, all you have to do is what? To apply the Word of God. Again, the Bible, the Lord Jesus Christ said, therefore, whosoever heareth these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Diba?
Young people, yan ang dapat mong matutunan. Ang salita ng Diyos ay totoo kapag inilagay mo yan sa buhay mo. Sa mga naglilingkod sa Panginoon na young people, full-time, may ministry, Sunday school teacher, security, musicians, choir members, nurses, Bible school student, ano pa ba mga ministries natin dito? Pasaway. Di ba? Lahat kayo na young people na merong ministry, itatakbo ninyo sa isip po ninyo ito. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, sabi ng Panginoon, and doeth them. Sometimes young people, natatrap na lang kayo doon sa heareth these sayings of mine. Uy, pakinggan natin yan kasi salita ng Diyos yan. Uy, makinig ka kasi salita ng Diyos yan. Natatrap ka na doon sa heareth the sayings of mine na lang. Pero hindi ka na nagtutuloy doon sa and do with them. Young people, I'm not gonna hold you long. I'm not gonna speak long here. Gusto ko lamang pong ibigay sa inyo muli ang isang panggising na kailangan po ninyong i-apply ang salita ng Diyos sa buhay ninyo. Huwag lang hanggang napakinggan lang. Huwag lang. Huwag lang po hanggang sa makikinig ka lang. Huwag lang hanggang ganun. Kundi dapat gawin mo yan ng taos sa iyong puso. Tandaan mo, it is inspired in every way you think. From doctrine, from reproof, from instruction, from correction. Lahat yan, it is inspired. It is built for it. The Word of God is built for those things. Kaya nga in any aspects of your life, young people, you've got to realize that the Word of God is effective for you. Pag hindi mo na inisip, at kapag nag-isip ka na, young people, young men and young ladies, kapag nag-isip ka na ang salita ng Diyos ay hindi na effective sa'yo, kakalimutan mo na ang salita ng Diyos. So again, young people, sa lahat po na nakapakinig ng programa po na ito, you should make sure that the Word of God is true sa iyo pong buhay. Okay? So I hope I've been a blessing sa inyo, young people. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran na ngayon ay sumubaybay sa ating pong programa, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At sa mga hindi nakaabot, i-replay nyo na lang. No? I-replay nyo lang itong programa natin. Ina-upload ba ito, Sir John, sa YouTube? No? Ina-upload naman po ito sa ating YouTube channel. So, continue to watch and be a part of this program. Again, ay mag-ingat, no? Mag-ingat, lalo na sa mga bumabiyahe, mag-ingat po kayo. At ako po ay naniniwala na pagpapalain po kayo ng Panginoon sa ating po narinig. So, young people, team focus. Mamaya, magkita-kita tayo Staying Alive program. I'll see you later. And for the rest of everyone na nandiyan dyan po ngayon, ay maraming salamat po. Again, on behalf of our pastor, the executive producer and the director of the program, Team Focus, ito pala, Team Focus at Team Preparation, no? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ito yung mga sumubaybay na, lahat na to? Mga young people na naabutan ni Sir John. No, si Brother Ruben Obidos, magandang umaga. Si James, si Si Babakyaw to eh. Sa area niya to. Si James. Okay. Yan. Ay James, si Angel Margalio, Kizea Suerte, Charmaine Bautista, and Kia Sandra. Sandra. Yan. At ganoon din kay Madeline Mark Hill Butay Calano from Australia. Yan, magandang tanghali po. And Ronelio Basoy from North Carolina. Ian Ramos and Jeremiah Dolor. Yan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Thank you for watching. And again, sa lahat din ng mga adults na nandiyan dyan, no, ay magandang tanghali po siya. By the way, shout out sa mga kasamahan ko po host ng Team Focus na hindi ngayon nanonood. Yan,
Shoutout sa inyo. At ganoon din sa mga team prepos, nakita ko si Ma'am Cyril at nanonood siya. Ma'am Sai, hello. And ganoon din kay Ma'am Araville and kay Sir Roy, Sir Tony at kay Ma'am Rona. Again, hanggang dyan po muna tayo and ako po ay naniniwala na pagpapalain po tayo ng Panginoon. Brother Mackie signing off for today's episode of the Baptist Lunch. Blessed and unstoppable, to God be the glory.